Okay, let's start our discussion today. So, ang ating pong pag-uusapan or ang inyong final output would be supposedly it's a simple game but I changed it into a simple story. So, gagawa kayo ng simpleng kwento, a minimum of at least 1 minute animation telling a story of something that of your imagination. Bahala kayo kung anong klaseng story ang ating gagawin. But for me, ipapakita ko lang sa inyo yung demo niya paano ang ating or paano ko to ginawa. So both din pareho sa computer at saka sa phone. Papakita ko sa inyo. For those who are using phone, using the Scratch Junior and kayo po na gumagamit ng computer. Okay? So first, let's go with the computer. So this is a program that I've created to tell a short story. This is a story about tungkol kay Daven na pupunta siya doon sa beach. Okay? So when I start the story, I click the flag. So yan yung kanyang style. Okay? Again, try natin. Start. So he's telling you to, hello, I am going to the beach today. And then may sounds. And then pagdating niya dun sa beach, minute siya nung kanyang kaibigan. And then they were talking with one another. So simple as that. That's a simple story, di ba? So kung makita nyo, ilang seconds lang yon. At least mga 10 or 15 or 20 seconds lang yon. Pero the code is this. At iba-iba yung program. So two characters, Ang haba. okay? Different program. And yan ay at least 10 seconds lang. So, if you're going to make a story, an animated story using Scratch, mas mahaba pa yan sa inyong gagawin. So, first let's analyze the program. Okay? Analyze lang muna natin. So, first one, dun sa first background, kung makita nyo, if we go to the very beginning, nandyan yung background niya and nandun siya sa bed. So, when you click the green flag, ito yon, kasabay niya ito. So, nagsabay itong mag-start. Kasi naka-indicate that when you click the green flag, these two will happen. So, una, pagka, pagka kinlik mo yung green flag na yon, magsuswitch siya ng costume going to Devin A. So dito, meron kasi tayong iba't ibang mga itsura ni Devin. There are at least four kinds. So iba-iba yung kanyang itsura. Say, for example, labas natin yan. Go to looks and then let's look at the switch costume. Pagka-click mo yan, makikita mo yung character ni Devin nagbabago. So yan si Devin D. This is Devin A. Tapos double click mo lang. This is Devin B and then Devin C. Yan. So, nagbabago yung itsura ng character using four drawings. So, A, B, C, D. So, yan yung gamit niyan. So, switching to Devin A. So, pag kinlik ko yan, babalik siya kay Devin A. And then, switch to backdrop to bedroom. Bakit ko nilagay yan? Kasi pagka wala yan, for example, pagka ginagawa ko yan, for example, nag-start ka muna, gumagawa ka ng story. For example, natapos nang nag-narrate yung story. Yan, for example, tatapusin natin yung kwento. Pumunta na siya sa beach. Okay? Tapos gusto mo i-reset ulit or i-play ulit yung story. Pagka kinlik mo yung flag, hindi babalik doon sa doon sa pinakauna. Kaya nilagay natin yung switch costume, show, and then switch background. Okay? So, yun yung gamit nito. Switch costume, going to the first. Pagka kinlik mo yung flag, natapos mo na yung kwento, pag kinlik mo yung flag, babalik siya ulit doon sa bed. So, babalik ka ulit sa original beginning. So, yun yung gamit nito. Show, ibig sabihin naman nito, you can hide the characters. Nandito yan siya sa looks. If you want to hide your character, yan, nawawala yung character na yan. Pero kung gusto mong i-show siya, syempre, lalabas yung character. And makita ninyo, pagka makita nyo kay Walking Wallace, meron siyang hide. Kasi pagka kinlik mo yung flag, yung green flag,
nakatago siya. So, yun yung mangyayari. Pero pag nag-switch siya ng background, saka siya magpapakita. Okay? So, yun yung ating ginagawa. So, ganun din yung inyong gagawin. Okay? So, create a story. For example, let's try to create a new. Okay. Try natin gumawa ng bago. Okay? So, when you try to start a story, ibig sabihin, kailangan muna pag-isipan ninyo ano yung flow ng kwento mo. Ano ba ang gusto mong ikwento? So, take for instance, ang gusto mong ikwento ay ang iyong personal na buhay. For example, anong gagawin mo, ano ang ginagawa mo sa pang-araw-araw mo. Okay, so tanggalin natin ang sprite. First, ang unang nating gagawin is to create a sprite or choose a sprite who will be your bida sa kwento ninyo. Sino ang magiging bida ninyo? So, take for instance, gawin natin si Amon. Okay. Amon will be your hero sa inyong story. Okay, for example, this one. And take note, parating yung makikita nyo na pwede nyo siyang paliitan using the size. Let's make it 50. Okay. Or 70 na lang. That one. And then also the direction. You can adjust kung paano yung character mo. Okay? Ano yung haharapin niya. Okay? So, yun yung maganda dito. And then you can also change the costume or yung itsura niya. Okay? Kung meron siyang option. Pero kung wala, siya lang. Yun lang yung pwede niyang gawin. So, let's try different sprite with different costume, for example. Okay. This sir, dapat namin dapat may iba-ibang ano? Pwede. Mas maganda yung merong iba't ibang iba't iba siyang costume or iba't ibang ginagawa. For example, si Danny. Let's try Danny. Okay, this is Danny. And then let's make 50. Yan. Okay, yan ang inyong bida. And then think of a concept. What is the concept of your story? For example, sabihin mo sa fantasy story ang gusto mong maging kwento. Let's say for example, nandun sa park si Danny. Okay. So ang story mo is like si Danny bibisitahin siya ng isang or i-recruit siya ng isang parang Harry Potter like na story. So for example so lagyan natin siya ng saying hello, I am Danny and I am walking happily with my friends in the park. For example, ganyan lang ha. So ito concept lang siya. So it's up to you what your story will be. And then put events, don't forget to put events. Okay? So and then test, always test. Okay? So pwede mo ring dagdagan kung hindi masyadong mabasa kaagad. Let's make it 5 seconds. So hello, I am Danny and I am walking happily with my friends in the park, for example. Ganyan. And then, dadagdagan natin ng character. Another character would be, sabi ko nga, kasi ang gusto nating gawin is parang fantasy story. So, maglalagay tayo, take for instance, siguro, ng isang wizard. Okay. Another wizard na i-recruit niya, for example, si Danny. Okay. For example. Okay. And then, you can change the direction. Okay. You can change where he's facing. Okay. Para ganyan. So, imbis na nakatalikod siya, haharap siya ngayon. Okay. Tapos lagay nyo doon, click. Lagyan natin siya ng waiting time. Like, sabihin natin 5 seconds. Kasi kay Danny is magsasalita siya ng 5 seconds. And then,
biglang magpapakita yung wizard. So, ang ilalagay natin is magtago muna siya. So, hide. Let's hide him. So, para pagka-click mo yon, wala yung wizard. And then, after 5 seconds, saka siya magpapakita. Okay? So, hide, 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Then, after the story, yun. After si Danny magsalita, nagpakita na yung wizard. So, yun yung gagawin natin. So, it's like this. So, kunwari, ganyan. Tapos, lagyan natin ng motion. Ito yung nakita ko na mas maganda palang way para paggalawin yung character na mag-move siya. You can use this one, repeat 10 or sabihin natin siguro pwede na yan 10, and then yung motion is first iset mo kung saan siya mag-start. Okay? Kaya nakalagay na yan. So go to X115, then -25. Yan yung initial na lugar niya para pagka-click mo yung green flag, kahit gumalaw yung character mo, pagka-start mo ulit, nandun siya ulit sa original na lugar niya. And then, iset ninyo, set. So, lagi nyo tandaan, X, yung going right or left, and then up and down is Y. So ang gagamitin natin change X. Okay, change X. And then syempre going to the left, gagawin mo is negative. Okay. And then 5. Para pagka start ng story natin, always ganon. Check if your program is right. Okay. So kulang pa yung steps, dagdagan natin. Let's make it 30. Okay. So, pag nagpakita na, nagsalita na si Danny, magpapakita yung wizard, lalapit si wizard. Okay? 40 pa. Yan. Okay? Okay? So, yan yung ating story. And then, i-recruit ni wizard si Danny. So, we'll add another one, another look, and then add again, saying, say hello, hello Danny. Danny, I am going to recruit you as my student. Okay, for example, ganyan. And then 5 seconds then. And then let's add another background para from the park going to another place. Let's say ano bang place? Sabihin natin ano bang mga magandang lugar dito? To the woods. Okay, let's say to the woods. Okay, so idadagdag natin yung looks, go to looks, tapos switch background. Okay, switch background. And then ilagay natin dyan. And then switching to the woods. Okay, para pag-start mo, yan. So makita mo, hindi bumalik. So, hindi siya na bumalik dun sa sa first background. So, magdadagdag ka ulit ng isa, which is switch to background, go to the bench, and then ilalagay mo sa pinaka-top. Yan. Para pagka nag-click ka ulit, babalik siya sa park. Ganyan. And then, the wizard will come. Hello, Danny. I am going to recruit you as my student. And then, change background. Nandun na sila sa isang lugar. Okay? And then, ganun ulit. Dagdagan mo na naman yung kay Danny. Yan. So, go to events. And then, when backdrop switches, okay, to the woods, yun yung event. Pag nagbago yung background, anong gagawin niya? Magsasalita ulit siya. Sabihin natin. Then, magtatanong siya, where are we? Something like that. Okay? And then, ang idadagdag lang natin siguro dito is yung
paglagay din ng sounds. For example, kapag ka nag-change background, magical spell, sabihin natin. Okay? Or ganyan. Okay? So, mag-start siya. So, you can also add other sound effects under sa iba't ibang mga area. Okay? So, yan. And then, change ka. Okay? So, yun yung idea. So, you use sounds, use looks, use motion para mag-deliver ka ng isang story. Okay? And then sabihin natin, magdadagdag ka pa ng sprite. You can add many characters dito. For example, gusto mo ring dagdagan ng isang character diyan para magmukhang mystical yung itsura niya. So let's add this one again. And then lagyan natin siya ng sound ng owl. And then at the same time, yung kanyang motion going, let's set it like that. Medyo matrabaho to, kaya medyo matagal. Kaya until next week ito na gagawin ninyo. Okay? And then, pointing to direction, going, let's go to change or set XY. Or I'm sorry. Ito na, dito nyo na i-apply yung mga napag-aralan ninyo nung mga nakaraan or na test ninyo nung nakaraan. So let's put events. So when the backdrop switches to the woods, and then go to controls, repeat forever. Okay, and then change. Ay, hindi. Gawin natin ano lang. Sige, ganyan. Then play the sound para, and then looks, go to looks, and hide. Gamitin natin yung hide. Dagdagan natin siya para pag kinlik mo yung flag, mawawala lahat ng mga characters na yan. So wala yung bat, lalabas lang siya doon sa pag-switch ng background. So lalagay natin yung show dito. Yan. And then start. Yan. So go back ulit to the beginning. Nirecruit siya ng isang witch or isang wizard. Pumunta sila sa ibang lugar and then nandun na yung flying bat natin. Okay? So that's an idea. Ganun yung itsura niya. Okay? That is an example of what you will do sa inyong story. Okay? That is for our computer. Sa mga gumagamit ng computer. Now, this is for the phone. Ito naman ay para sa Scratch. Scratch Junior. Okay. So, I've also created an initial program. So, same din sa concept pero going to the beach din si Scratch Junior, yung pusa natin. So, yan yung aking ginawa dito. So, makikita ninyo meron ng indication ng green flag and then mag-shrink siya. Ito po 'yon, mag-shrink siya. And then he will say hi and then 2 seconds na rest and then magsasalita siya. And then nilagyan ko na rin ng sound. Pero ito, salita ko lang siya. And then tatalon siya. And then moving forward and then change character. So ito yung style niya. So yan yung pusa ko. Hi, today I'm going to the beach. And then for 2 seconds, then I am so excited to go there. Sabi niya. And then aalis. Tapos magsasalita siya. Hindi nyo narinig yon pero nagsalita siya. Yan. And then move. Pumunta na siya sa beach. And then, meanwhile, today I'm going to meet my friend.
And then that is his friend cat. And then like that. Okay? So simple. Very simple story lang. Two friends meeting at the beach. So paano yon? Same pa rin. Ganun pa rin po. First, think of your character. You can always add characters or use different characters found in your Scratch Junior. So take for instance, sabihin natin, wag yan. Hindi natin kailangan si Star. Ito yung mahirap pag pasmado ka. Medyo makulit yung ating mga buttons. Okay. So for your phone, okay, let's always start with the clicking of the flag. And then let's start with, for example, masyado malaki yung pusa natin. Let's shrink it a little pagka nag-start yung green para liliit siya. So makita nyo, lumiit yung pusa natin pagka pinindot ko yung green flag. And then, gagawin natin, mag-move siya or magsasalita siya. Let's try him talking. So, magsasalita siya, hi, hello, ganun. Hi, uh, I am going to the beach. Oh, example. Yan. So, I am going to the, hello, I am going to the beach. Ganon. And then, same, move forward. And then, gawin natin 10. And then, ito is 5. Okay. And then, add. And then, and then, maglagay tayo ng background. Same din. Nasa bed. Okay. And then, pag nag-add ka ng isang background dito, makita mo dun sa ending, dito sa red button, meron siyang additional. This one, oh. Ano yon? Kapag ka mag-change ng background. So, ibig sabihin, after niyang gawin lahat ng mga nandyan, saka mag-change ng background. Like this one. So, after siyang magsalita, hi, hello, I'm going through. 2 pala yun dapat. So, 2, I'm going to the beach. Sobrahan siya. Sobrahan siya sa sipag na maglakad. Ganyan. And then, saka mag-change ng background. So, what is my background? Next, beach naman tayo. Ganyan. And then, makita mo, pagdating mo sa second background, clear yung program. Ibig sabihin kasi, dito sa junior, iba, kailangan i-program mo yung per character sa per background. Hindi siya katulad dun sa laptop na dire-diretso lang siya. So, ipoprogram mo ulit siya pag nag-change ka ng background, green flag, and then sabihin natin maggagalaw siya ng at least 4 times, pause, paabante. And then, let's add another character. Kunwari, may isang alien dyan. And then, same din po mga kapatid. Ganyan din, ilalagay natin dyan. Pagka ganyan, then, going siya papunta sa kanya. And then, ganyan, for example. Tapos, pagka na na sabihin natin bumangga siya, let's add sound. Sabihin niya is ouch. For example, ouch, sabihin niya. Okay, for example, ganun lang. And then, lagay mo dyan. And then, magsasalita siya. Sabi nyo, kunwari, I will curse you. You hurt me. Ganun. O, simple. Bilisan na natin. You, you have shortcut. You've hurt my feelings. For example. Ganyan. I will curse you. Yan. For example, ganyan lang, mabilisan lang. And then, mag-add ka na din ng isang background. Kunwari, itatapon daw niya yan sa ibang planeta. Kasi sinaktan mo. Sinaktan mo ang puso ko. Ganon. So, ganyan. And then, magko-question siya, where am I? Hmm.
Um, ay. So, for example, ganyan. So, simple lang yung ating story. Yung pusa natin ay pumunta sa beach, tapos nakabangga siya ng isang alien, tapos nasaktan yung alien, and then tinapon siya sa ibang ibang uh, ibang lugar. Okay? So, for example, dagdagan pa natin ito ng changing of background going to the other planet. Oh, hindi na lang yan. Dito na lang. Okay? Tapos, i-program ulit natin si Cat. And then, dagdagan natin. Pagka kinlik mo yung pusa, he will go up. Sabihin natin. Ganyan. Para kunwari, lilipad daw siya. Papaliparin siya nung alien. Papunta doon sa ibang lugar. Okay? Ayaw mag-edit. Ito yung mahirap pagka pasmado talaga eh. Okay? Then dito change. So tanggalin natin. Ayan, tama. Okay? So ganyan. And then let's nandito rin yung hide. So for example, yung pusa kasi lilipad na siya, 'di ba? So mawawala siya. So ganyan ang ating story. Okay, so start tayo sa nakasimula. Green flag, sabi niya, "Hello, I'm going to the beach." Hindi true. Mali naman to. True. Yan. So, I'm going to the beach. Na-meet niya, nagbanggaan sila. Tapos, nagsalita yung, "You've hurt my feelings." Tapos, "I will curse you." And then, he cursed the cat, touched the cat, lumipad, pumunta sa ibang bansa. Ay, ibang bansa, ibang planeta. Okay? So, that's a simple story. So, that's a simple story na created using Scratch. So, ganon din ang inyong gagawin. Create a simple story using Scratch. At least 1 minute. That is the minimum. 1 minute, 1 minute story. The maximum is at least 3 minutes. 1 minute to 3 minutes na story using the Scratch animation. Okay? So, that is your final activity. Parang exam rin yan. That will be your final exam for our computer for your first grading. That is equivalent to, I think, 50 points. Okay? 50 ba yun or 100? Let me check.